Okay, paano kung sabihin ko sa inyo na yung isang marathon runner sa Amerika inatake sa puso habang nasa kaligitnaan ng isang race? Parang imposible, di ba? Akala ko rin, pero ito yung kwento niya. Ito si Jeff, sobrang fit na tao. In fact, 4 weeks bago yung incident, tumakbo siya sa isang full marathon. Walang problema, walang kahit anong sign. So, race day na ulit. This time, Spartan Half Marathon. Tumakbo siya, feeling strong, confident. Alam mo yung feeling na preparado ka? Ganun na ganun siya. Nasa kaligitnaan na siya ng race, dumaan sa isang monkey bar obstacle. And then, pagtalon niya pababa, bigla niyang naramdaman isang kakaibang tibok ng puso. Grabe, ang bilis, ang gulo. Tapos, kasabay nun, kinakapos siya ng hininga. Ang interesting part dito, kahit lumalala yung pakiramdam niya, nahihilo na, nagkaka-tunnel vision, wala daw siyang nararamdamang chest pain. Zero. Pero napaluhod na lang talaga siya sa tindi hanggang sa may lumapit na ibang racers at mga staff para tulungan siya. So teka, ano ba talaga ang nangyari sa puso niya? Para mas maintindihan natin yung buong kwento, kailangan muna nating sagutin. Ano nga ba talaga ang isang heart attack? Well, ang medical term para dyan ay myocardial infarction. Ang ibig sabihin lang yan, in simple terms, ay namamatay ang isang parte ng muscle ng puso mo. Bakit? Kasi naharangan o na-block yung daloy ng dugo papunta doon. At pag walang dugo, walang oxygen at nasisira yung tissue. Isipin nyo na lang na yung mga ugat o arteries natin para yung highway. Sa simula, malinis yan. Mabilis ang daloy ng traffic. Pero over time, nagkakaroon ng build-up ng tinatawag na plaque. Isipin mo parang sebo o grasa sa pader ng ugat. Eventually, kumikipot yung daan hanggang sa magkaroon ng matinding traffic jam. At yun na, barado na yung daloy ng dugo. At ito yung nakakatakot na part. Madalas, wala kang mararamdaman na kahit anong simptomas hanggat hindi umaabot sa mga 70% ang bara sa artery mo. It's happening silently, nang hindi mo man lang namamalayan. So akala namin, yun na yun. Simpleng heart attack lang. Pero pagdating sa ospital, dun namin nalaman. May isang malaking twist pala sa kwento. Hindi lang pala simpleng para ang nangyari. Meron din siyang AFib. Ano yung AFib? Ang atrial fibrillation o AFib ay isang type ng arrhythmia or irregular heartbeat. Basically, yung upper chambers ng puso niya, yung atria, ay magulo at nanginginig na lang imbis na tumibok ng sabay-sabay at normal. Dahil dito, sobrang bumilis yung tibok ng puso niya. Delikado to kasi pwedeng mag-cause ng blood clots. Dito na nagtaka yung mga doktor. Kasi yung tests niya, nagpapakita ng mataas niyang troponin levels, which is a sign ng heart muscle damage. Pero ang tanong, galing ba to ng AFib lang na nagpa-overwork sa puso niya o may totoong heart attack na nangyari? At dito na lumabas yung final diagnosis, type 2 myocardial infarction. So ang nangyari pala, may bara na siya na around 50 to 60%. Normally, hindi ito sapat para mag-cause ng heart attack kahit mag-exercise pa siya. Pero nung pumasok yung AFib, biglang tumaas yung demand ng puso niya for oxygen. Tumaas to the point na hindi na kayang isupply ng dugong dumadaan sa medyo makitot niyang ugat. So paano siya nakaligtas sa ganito kadelikadong sitwasyon? Yung sagot, nasa isang napakagandang mekanismo mismo ng ating katawan. Ito ang tinatawag na collateral vessels. Balik tayo sa highway analogy. Pag may traffic jam, ang katawan natin, natural na gumagawa ng mga bagong side streets o maliliit na ugat para i-bypass yung traffic. At anong nag-stimulate sa pag-grow ng mga side streets na ito? Consistent cardiovascular exercise. So ito na yung crucial point, guys. Yung training at pagiging fit ni Jeff na ironically naglagay sa kanya sa sitwasyon yon,
yun din ang nagligtas sa buhay niya. Dahil sa training niya, nakapag-develop yung puso niya ng mga collateral vessels at yun ang nagbigay ng extra blood flow nung sobrang kailangan niya. Kung hindi siya fit, baka mas malala pang nangyari. At dito na pumapasok yung lesson para sa ating lahat. Ang kwento ni Jeff ay hindi lang para sa mga atleta. This is a warning and a lesson for everyone. Fit ka man o hindi. So ang pwede nating gawin, we have to be proactive. Magpa-annual physical exam o APE. I-monitor ang blood pressure at cholesterol levels. At higit sa lahat, kausapin ang doktor mo. Huwag kang mahiyang magtanong. At tandaan, ang mga ito ay para sa monitoring lang. Palaging kumonsulta sa isang doktor para sa proper medical advice. Iwanan ko kayo sa tanong na ito. Ang pagiging fit ay hindi immunity sa sakit sa puso. It's a layer of protection, yes, but it is not a guarantee. So ang tanong, kailan ka huling nagpa-check up? At napakahalagang paalala, palagi tayong kumonsulta sa isang doktor para sa anumang medical na payo. Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.